Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Hanggang saan kaya hahantong ang kabulastugan ng Marcos administration dahil tila unti-unting lumiliit na ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ito ang isa sa mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan matapos ang tila teleseryeng pagbubunyag ni Saldico sa di umano'y mga anomalyang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno at sa tila unti-unting pagkalas ng ilan sa mga gabinete ng administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at tila unti-unti nang lumilitaw ang buong katotohanan dahil Secretary of the Interior and Local Government of Philippines DILG Junvic Rimulya tila pumiyok na rin at tila nilaglag, nagbigay babala at tila kinontra na rin. Di man raw direktang pinangalanan ngunit sa pool si Bongbong Marcos, Liza at Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kahit sino kaya kong arestuhin. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa manumalyang flood control project. Sa harap ng media, iginiit ni Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung ano ang kailangan gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion insertion sa 2025 budget na mariing itinanggi naman ng palasyo. Sa Senado, tinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Hindi naman nakapagpigil ang Vice President Sara Duterte at tila hinamon na si Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, sumailalim ka sa draft test na nawagan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. ng agarang hair follicle test kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marihuna ang unang pamilya. Ayon kay Vice President Sara, karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at ang lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsang hinamon ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan ay isubmit mo agad ang sarili mo, Marcos Jr. For a test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat, wala dapat special treatment at walang dapat exempted lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. para kay VP Sara Duterte. Simple lang ang punto, kung malinis ipakita, kung walang tinatago magpates at higit sa lahat huwag gawing tanga ang sambayanan. 2028 election is just around the corner. Kaya, siyempre, yung pinakamatibay, pinakamalakas na kandidato sa 2028, kanila ngayon na pinagtutulungan. Yan. Alam na natin, yung mga galawan na yan, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga galawan ng mga kaliwa at mga dilawan dahil sila ang unang-unang maapektuhan pagka Duterte na naman ang nandyan sa Malacanang. Understandable yan, mga kababayan.
Understood na yan ang mga Pilipino. Pero si BP Inday Sara, oh, yan, naka-polka dots pa siya. Oy! Sabi ni BP Sara Duterte, oy, mga bashers, kumusta na kayo dyan? Puta, sa ganda, sa galing, at sa kasikatan ni BP Sara talagang, oo, galit na galit sila. At ito na nga, si BP Sara ay kinasuhan na nila. Saan naman kaya itong mga kaso-kaso na ito? Alam nyo, mga kupal, lahat ng paninira, lahat ng pangatake, lahat ng panggigipit, nalagpasan na ni BP Sara Duterte yan. So, ano pa kaya ang mga pagsubok at pambabalasubas ng mga kaliwat, mga dilawan, mga pulawan, mga loyalistang tanga ang hindi kayang pagdaanan ng isang maganda, matalino at matatag na BP Sara. Okay? Pero bago yan mga kapatid, doon sa previous vlog natin, nagkaroon tayo ng games doon. Kung saan, mayroon pong mananalo, dalawa. Actually, nanalo na sila ng 500 pesos each. Okay? Ayan. Okay? So yon mga kababayan, at ang nanalo ay si Rose Danke at si Chubbs Das I8 Okay? So, yung tanong natin, kung ilan ang nakuhang boto ni BP Sara Duterte noong 2022 election, ang sagot, 32,408,417. Yan yung unang tanong. Kung ilan ang nakuha ni BP Sara Duterte, ang nakasagot ng unang-una ay si Rose Danke. At ang pangalawang katanungan natin ay kung ilan naman ang nakuhang boto ni Marcos Jr. noong 2022 presidential election. At ang sagot ay 31,629,783. Yan po So, mas malaki po ang nakuhang boto ni BP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yan doon. Sa nanalong dalawa, i-message nyo po ang GCash number niyo sa Master Judea FB page para ma-send ko sa inyo ang inyong premyo. Okay? Master Judea FB page sa Facebook, Mag-follow na rin kayo. Pag di kayo nakapollow, walang premyo, Okay? Paki-PM po ng inyong GCash number at pangalan sa ating FB page. Master Judea FB page. O Master Judea doon sa Master Judea. Okay, sige. Ito muna ang unang tanong para sa inyo. Para naman masaya. Pang Noche Buena. Unang tanong dito sa ating palaro dito sa vlog na ito. Are you nabitin pa ako. Unang tanong. Ito na. Paunahan to comment agad. Ilan na ang satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas? Okay, ilan na ang satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas? Sagot, i-comment ninyo. Good luck, ito na. Umpisahan na po natin ang katarantaduhan ng mga dilawan. Kung saan, patong-patong daw po ang kaso na ikinaso nila kay BP Sara Duterte. Malaking problema to Oo, malaking problema to kasi wala silang pakialam doon sa trilyon-trilyon na nawawala. Kasi ang pagkakaintindi ata ng mga tanga na ito, mga loyalistang tanga, mga dilawan, mga kaliwa, ang pagkakaintindi ata nila ay mas malaki yung milyon kaysa sa trilyon. Yan ang putya. Yan ang napapala ng patanga-tanga no? Wala silang ipinafile na kaso doon sa mga nagnakaw ng bilyon-bilyon at trilyon-trilyon, pero dito sa milyon-milyon daw di umano na ninakaw ni BP Sara, may kaso sila. May sinampa silang kaso. Di ba? Patawa lang ang mga burakengking. Di ba? Bakit kaya ginagawa nila ito? Kasi nga, ang pinakamalakas na makakalaban nila, walang iba kundi si BP Sara. Yung Marcos administration, may pambato na ba? Ang usap-usapan nga, wala na daw Marcos na makakabalik sa politika, di ba? Kasi pag napabagsak nila si BP Sara, yung Marcos Jr. administration, madali na lang nilang mapapabagsak. Kasi nga, katulad ng sinabi ni PRRD, weak nga madali na lang mapapabagsak yan. Kaya lang problema dito, ang unang-una na pag-iinitan talaga nila, walang iba, kundi ang pinakamalakas, pinakamaganda, pinakamagaling, pinakasikat
na si BP Sara. Ha? Panoorin natin, mga kababayan, kung sino-sino ang nagsampa ng kalokohan na ito. Ito, panoorin po natin kung sino-sino sila, ha? Relax ka lang dyan, BP Sara. Has blatantly refused. Ay po, sabi na. Oo. Ito po yung pari na adik. Ito po yung pari na adik. Ang lakas ng ang lakas ng apog mo, sir. Pader, wala na bang masinghot? Kaya alam mo minsan, mga kababayan, ako katoliko po ako. Pero minsan nakakatamad magsimba eh. Kasi minsan mga bastos ang pare. May mga bastos na pare. Pero hindi ko nila lahat, ha. Mayroong mababait na pare, pero may mga bastos na pare. Katulad nito, itong pari na adik na ito, bastos po ito. Ito yung mga testigo ni Risa Hontiveros na mga dilawan, laban kay Pastor Kibuloy at laban sa mga Duterte. Alam nyo, meron po mga pari na mga rapist, okay? May mga rapist na pari at yan po ay napatunayan. Yung sa Pampanga, na nang rape na pare. Nawala po yun, nasibak po sa pagkapari yun, di ba? Dahil umutang yung asawa ng ginahasa niya. Meron namang mga pare na inaanakan yung kanilang mga katikista. Real talk po yan, ha? Hindi po yan sa paninira. Kaya ako mga kababayan, tinatamad talaga ako magsimba. Kaya ako, pwede naman ako magdasal kahit nasa kubete, kahit nasa ilalim ng puno, kahit saan, pwede ako magdasal. Pero hindi ko, iba naman siguro yung pananaw nyo sa buhay kasi sa pananaw ko eh. Kasi ako, mas pinipili ko na lang na magdasal kaysa magsimba. Lalo-lalo na, kung yung pare ay walang hiya. Kung yung pare ay bastos, kung yung pare ay nakikialam sa politika, kaysa magalit ako, magkasala pa ako sa loob ng simbahan, hindi na lang ako magsisimba. Kasi meron dyan, mga nakikialam sa politika. Although, pwede naman tayo na makialam, magkomento. Kaya lang, yung mangikayat ka na magalit ka sa ganito, kay ganyan. So, parang nakalimutan nila yung separation of church and states. Yun po, di ba? Nasa batas po yan, separation of church and state. Pero itong ibang pare, dahil siguro nabubusalan ng pera, nakikialam na sila. Na dapat, bilang isang tao, kailangan naman natin talaga magsalita dahil tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Kaya lang, kung yung pinaniniwalaan mo ay nakakaputang ina, katulad nito, kakasuhan mo si BP Sara Duterte dahil naniniwala ka na nagnakaw ng milyon-milyon sa kaban ng bayan na yung pera na yon galing naman sa presidente ng Pilipinas. Di ba? Dapat ang unang-una yung kinakasuhan kay kung saan ang galing yung pera. Sino ang nagbigay kay BP Sara? Yun dapat, di ba? Pero baliktad ata ang mga pag-iisip nitong mga buwakan ng ina. Ayan si Cielo Magno. Ito po ay kilala natin ng mga tagapagtanggol ng mga makakaliwa at ng mga dilawang tae. So yan, tuloy. A responsibility Ah. to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Maniniwala ba kayo sa paring adik? Di ba? Ako, personally, pag isang ang tao nag-adik, kahit nagbago pa yan, iba na po takbo ng pag-iisip yan. Kasi, may droga na po na nananalaytay sa ugat niyan. Yung ba pari na addict na yan, paniniwala pa natin yan. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Putsang ina, wala na ata makain si Pader, ha? Betrayal of public trust. Parang wala kayong komento doon sa trillion. Doon sa trillion na ninanakaw sa gobyerno, hindi nyo mabanggit ang Marcos at Romualdez. Hindi nyo nga mabanggit yung pangalang Saldico eh. Di ba? Saldico na mismo na nandyan sa circle nila ang nagsiwalat ng katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos Jr., tahimik kayo. Pero, dahil yung mga Duterte, pinahirapan yung mga kasamahan yung komunista, tinanggal sa limelight ng politika yung mga dilawan yung mga politiko. Kaya galit na galit kayo. Kaya ngayon, ginagawa nyo lahat ng magagawa ninyo para wala ng Duterte na maibalik sa Malacanang. Dahil ang katotohanan, kapag Duterte na naman ang nandyan,
wala na naman kayong mapapakinabangan. Dahil ang mga Duterte, hindi nanunuhol yan. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. Ayan. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. If she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. So ayan, okay? Pagka 125 million, liable ka, criminal ka. Kahit ang sinasabi ng COA na walang nakitang wrongdoing ang Office of the Vice President during those time, ipinagpipilitan nila. Di ba? Sinasabi ng COA na tama ang paggasta ng Office of the Vice President sa pera na natatanggap nila. Ngayon, pinagpipilitan nila. Na nagnakaw si VP Sara. Pero, dito sa trilyon-trilyon na ninanakaw nila Marcos Jr., Romualdez, Saldico, tahimik sila. Sa kunyari, nagrarally sila against corruption, Kunyari, nagrarally sila against corruption, pero ang gusto lang nilang pag-resignin si VP Sara. Kaya mga putang inan to talaga yun, But alam mo yung pari, matatalino dapat yan. Kasi nag-aaral, 12 years na nag-aaral yan Kaya nga ikaw, pag naging pari ka halimbawa, umalis ka sa pagkapari, o pwede ka maging teacher, o pwede ka maging engineer, o pwede ka maging architect, o pwede ka maging doktor. Kasi lahat ng pinag-aaralan dito sa mundo, pinag-aaralan nila. Kaya dapat, matalino sila. Bakit itong pari na to, napakabobo? Paring binuhay mo ba naman? Saan ka nakakita ng pari na nag-a-addict? Siya lang yun. Di ba? Tapos papaniwalain tayo sa mga ganyang mga naratibo. Unahin, ang problema natin ngayon, brother, father na addict, ang problema natin ngayon dito, ang korupsyon sa flood control project. Ginagago nyo naman ng mga Pilipino Kaya wala nang gustong magsimba dahil sa mga pari na katulad mo. Di ba? Ako nga, parang gusto ko ng maging... Kasi kung magsisimba ako at yung paring ganito lang ang pakikinggan ko na nag-homily, huwag na lang. Magdasal na lang ako sa ilalim ng puno. Kasi ang bobo ng pari na to, wala silang pakialam sa trilyon, pero doon sa 100 million, 25 million, na nagamit naman ng maayos ayon sa COA. Yun ang pinag-iinitan nila. So basahin natin ang reaksyon ng ating mga kababayan dito sa pari na ito. Ayan. Walang hiya. Ano sabi? Ito comment po ito sa GMA7. Sa Facebook. Ito, Father. Pari na adik, pakinggan mo ang comment ng mga netizen. Paring nagtatago sa abito at sutana, epal ka. Next. Magkano patong? Next na comment. In-screenshot ko lang po yan Hindi ko po yan pinili. At kung makikita nyo, walang putol yung screenshot Nag-lapse na naman si Father. Sabi nito, magkano kaya bayad? Sabi naman, ito isa pa. Be natural, cause you're a priest. Be neutral pala, neutral. Ano po Tagalog ng confidential? Kakabobo naman. Mga panood nga nitong press conference ng Ombudsman. Baka sakaling mabanggit na yung pangalan ng magpinsan na magnanakaw. Next comment. Hindi po natin pinutol yan Pinag-i-screenshot ko lang yan. Sabi ni June Cam, funny naman si Sir. Sabi naman ni Maria Kat, doon muna kayo sa billions. Sabi naman ni sino to? Pepe Martin,
Naku po, Father. Maawa po kayo. Huwag na kayo sumali dyan. Naku naman. Oo. Sabi naman ito ni Ricky, Padre Damaso. Ito, sabi ni Yams. Sabi niya, buhahaha, paliwanag pa. Sabi naman ito ni Miranda, Marcos, hanapin nyo din lahat ng government official. Confi pa din, nakakaumay na. Yan ang sabi ni Dariel. Kitang. Ito, susunod na comment. Pinag-i-screenshot ko lang to ha. Sabi ni Jesus Cardenas, makupad po ang AMLAC at Ombudsman. Hindi po sila kikita dyan. Sabi ni Gabutina, oy, si Padre Damaso, mukhang pera. How much? Ubos na pera ng government. Pare pala yan. Kala ko reporter. Hehehe. Sige, kaso pa. Nakakahiya kayo. Magkano ba yan? Yan po mga Hindi po natin pinili yan na pinag-i-screenshot ko lang yan. Magkakasunod. Yan. Sabi, baliktad na. Sabi ni Aniseta, sabi niya, kay BBM, musta? Tahimik nga sila kay BBM eh. Sabi ni Rig CHPB, huwag sinisisi si Marcos kasi wala siya kinalaman dyan sa mga charges na yan. Mga pink at dilawan ang nagkaso. Magkakasabwat naman sila dyan eh. Ang daming documents, wow. PhilHealth funds, wow. Sabi pa-exorcisto dapat. Nandyan pala si Junela sa likod. Sino si Junela? Ito pa, meron pa dito ata eh. Pinag-i-screenshot ko lang mga comment niyan eh. Na wala man lang pumapabor doon sa kanila. Malaki ba tinik si BP para sa mga ambisyon nyo? Administrasyon nakatutok sa pamilya Duterte. Yan. Nananaginip ba kayo o nag-hallucinate? Mas marami pa pala mil kaysa sa bilyon. Yun nga pagkakaintindi nila, mas marami yung milyon kaysa sa bilyon. Sabi ni Arlene, nakakawalang galang naman. Yan. Sabi ni Noveline, paano naman yung confidential funds ng Pangulo? Wala nga sila pakialam doon, kahit bilyon. Ilan lang kayo, lalong bumabango si Inday. Naku po, yan ang problema eh. Sira pa more. Ito pa, sino pa? Tagal yan, wala namang nagawa ang administrasyon, di gaya ng Duterte, maraming nagawa. Pati tulay, assuming na siya nagpagawa, mahiya naman, gumawa ng sa inyo. Sabi pa nito ni Edward, sa billion father, tahimik ka. Yun na nga eh. Sabi nito, wag niyo po kami isama sa personal nyong interest, father. Stay na nagtatanong, galingan nyo pa. Ang sabi na pahayag na salita ng Diyos, huwag makialam sa politika. Kaya nga wala naniniwala sa pari na yan. Adik eh. Deputy Maynard. Ayan, wait lang. Tapos na tayo doon, So, yan po. So, kung makikita po natin, wala po ni isa na pumapapor doon sa mga ginagawa nila pagkaso-kaso ng plunder kay VP Sara Duterte. So, ako po, mga kababayan, ang posisyon ko po dito maliwanag. Narinig po natin ang opinyon at ang damdamin ng ating mga kababayan. Naniisa po, wala po pumabor dito sa ginagawa nilang ito na pagkakaso kay VP Sara Duterte. At sa tingin ko dito, talagang itutuloy-tuloy nila ito hanggang dulo, hanggang 2028. Kasi wala po silang pakialam. Kasi naniniwala po sila na good or bad publicity, still a publicity. Yan po ang pinangahawakan po nila. Na basta, sisirain namin si VP Sara Duterte. Kahit magmukha kaming tanga, kahit magmukha kaming kahiya-hiya, okay lang. Ang importante, mailabas namin yung paninira kay VP Sara Duterte. Na akala nila, gagana pa yung good or bad publicity, still a publicity.
Ang nangyayari kasi ngayon, marunong na mga Pilipino. Marunong na umintindi at nag-iisip na po ang mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino kung ano ang tama at kung ano yung mali. So dito pa lang sa issue natin na sinasabi na parang wala silang pakialam sa trilyon-trilyon na nawawala sa gobyerno pero may pakialam sila doon sa milyon. Yan po ay maliwanag na pamumulitika. Ang dilawan at mga kaliwa, wala po silang hanga dito, kundi pamumulitika. Ang unang pababagsak nila, yung malakas, syempre, si VP Sara Duterte. Kasi, pag napabagsak nila si VP Sara Duterte, alam naman natin na kayang-kaya nilang pabagsakin ang Marcos administration. Nasabi nga ni VP Sara Duterte, sabi ng mga tao, sabi ni President Duterte, ay mahina. At nakikita naman natin yan sa performance ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na mag-aapat na taon na sa kanilang pwesto, wala pang nagagawang matino para sa mga Pilipino. Diba? Oh. So, ito na nga ang problema natin, mga kapatid. Kahit anong gawin nila, hindi na umuubra. Ha? Kahit anong paninira ang gawin nila kay VP Sara Duterte at sa lahat ng mga Duterte, wala pong mangyayari. Kasi, ang tao marunong na, paulit-ulit natin sinasabi, ang tao marunong na. Ikaw ba naman? Merong isang nagtrabaho. Tapos, iba ang kumuha ng sweldo. Ano ang mangyayari? Ano sasabihin mo? Siyempre magagalit ka eh. Hindi naman ikaw ang nagtrabaho tapos ikaw kukuha ng sweldo. Yan po ang nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon, nakikita ng tao na yung may nagawa sa mga Pilipino, yung may nagawa sa Pilipinas, yung unang sinisiraan ng mga alipores ng mga politiko. Ang problema, naramdaman ng mga Pilipino yung nagawa ng mga Duterte sa bansang ito. Tapos sisiraan nyo. O kaya ayon, bumabalik sa inyo ang mga ginagawa ninyo. Di ba? Kasi nakita ng mga Pilipino ano ba nagawa ni Duterte? Kaya nga mahal na mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte dahil naramdaman nila yung ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang ito. Tapos sisiraan mo, magagalit talaga sa inyo mga Pilipino. Kasi yung mga Pilipino na yan, naramdaman nila, napakinabangan nila, nakita nila yung nagawa ng nagdaang administrasyon sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Tapos sisiraan nyo. Abay, mag-uurmentado talaga ang mga tao at magagalit talaga sa inyo. Kasi, eto nga, ang ginagawa nila ngayon ay puros pambubudol, mga kababayan. Puro pambubudol. Halimbawa, ililinis nila ang issue, lilinisin nila ang pangalan nila, gagawa ng mga moves na akala nila ikakasaya ng mga Pilipino at makakalimutan yung mga previous na issue na kinakasagutan nila. Tulad halimbawa, pag sinabi mong magpapasa ka ng anti-dynasty law, palakpakan yan. Oo. Kasi sasabihin ng mga tao, itong pamilya na ito, ayaw ng anti-dynasty law. Oo. Ayaw ng dinastiya sa gobyerno. So, ibig sabihin, ayaw nila na magkakamag-anak na sabay-sabay na nakaupo sa gobyerno. Pero, ito pala, na anti-dynasty law na ipinapasa ni Sandro Marcos, it's a prank pala. It's a prank pala. Pambubudol na naman at panluloko sa mga Pilipino. Bakit kamo? Eto, pakinggan ninyo. Pakinggan natin, mga kabayan. Deputy Minority Leader, Kong, magandang umaga sa inyo. Good morning, good sir. Good morning, Alvin and Doris, long time no here. Oo Yan nga oo. Ba't nyo nasabing malabnaw at mapanlinlang? Ayun ba sabi niya? Oo, Malabnaw. panukalang batas kaugnay ay laban sa political dynasty ni na Speaker D at saka ni Majority Leader Sandro Marcos. Alam mo, sa 5 kongreso na nakasama ako sa House, ako yung unang nagpa-file lagi ng anti-political dynasty bill. Matagal ko nang laban. It precedes the 1987 Constitution. I fought 4 political dynasties in my city. Oo. Alam mo, binasa ko yung kila Speaker Boji sa kay Majority Leader Sandro. Hindi papasa yon sa Constitution. Kasi may hindi ito kasi nung tiningnan ko nung una akala ko 5 lang ang pwede. Pero nakita ko na kahit pala halimbawa for example Cebu na merong 7 cities, pwede ron 11 1 senator or vice president or president, 1 congressman, 1 governor, 7 city mayors, 1 barangay captain, marami pa. Pwede kada city. So hindi ito actually an anti-political dynasty bill. It's a travesty of the intent of the framers of the 1987 Constitution. At tingin ko, ito ay unconstitutional. Walang akala natin totoo yung anti-dynasty bill na ipinapasa ni Sandro. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan?
yung ipinapasa ni Sandro, hindi po pwedeng maglaban-laban ang magpapamilya sa isang posisyon sa politika. Oh. Kasi, sa isang lugar, halimbawa ang REC, Cebu eh. Halimbawa na lang, sa kaharian ng Encantadia. Sa kaharian ng Encantadia. Sabihin na natin na isang kaharian lang. Sa isang kaharian ng Encantadia, kung pagbabasihan natin itong sinusulong ni Sandro, kahit ikaw, ang apelyido mo, halimbawa, ikaw si Bakunawa. Bakunawa, halimbawa, ang apelyido mo. Pwedeng may isang maging presidente ng Bakunawa, pwedeng maging vice president ang Bakunawa, pwedeng maging senator ang Bakunawa, pwedeng maging congressman ang Bakunawa, pwedeng maging governor ang Bakunawa, pwedeng maging vice governor ang Bakunawa, pwedeng maging mayor ang Bakunawa, pwedeng maging vice mayor ang Bakunawa, pwedeng maging kapitan ang Bakunawa, pwedeng maging konsihal ang isang Bakunawa. Yon, mga kapatid. Hindi po anti-dynasty law yan. Oo. Kasi, sa isang lugar, mga kababayan, ang sinasabi lang doon sa isinusulong ni Sandro Marcos ay isang apelyido lang dapat ang tumakbo sa isang posisyon na yan. So, ibig sabihin, parang gusto niya sabihin na hindi pwedeng maglaban-laban ng isang apelyido sa isang pwesto. Ganun lang. So, wala pong binabanggit na numero kung ilan lang na apelyido ang pwedeng tumakbo sa politika ng Pilipinas. So, nangangahulugan yan na it's a prank itong sinusulong ni Sandro Marcos na anti-dynasty bill. Yan po mga kababayan, kung mauuto ka, syempre iisipin mo, ay, ang galing naman ito. Oo, pinapriority yung anti-dynasty law. Pero, kung ipapaliwanag po pala yun po pala. Hindi siya anti-dynasty law. Oo. Pinagbabawalan lang, maglaban-laban ang isang pamilya sa isang posisyon. Yun ang problema natin. Ito talagang pamilya na ito, mga pamilya talaga na mabubudol. It runs in the blood. Oo. Magaling sa propaganda. Pero kung aanga-anga ka, ay talagang maloloko ka. Maloloko ka talaga eh. Kasi ang galing, anti-dynasty law. Pero kung babasahin mo, sa bagay, yung mga Pilipino, hindi naman nila babasahin yan kung ano talaga yung nakalaman doon sa bill na sinusulong ni Sandro Marcos. Buti na lang, meron tayong mga kongresista na nagbubuking sa atin kung ano talaga yung mga balak nila. Kung paano tayo binubudol ng mga Marcos na ito. Ito nga ang problema eh. Para nakakalimutan na, mga kababayan, yung nakawan sa flood control project. Sabi nila, before Christmas, may makukulong. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong. What I mean is, wala nakukulong yung malalaking isda. Wala pang nakukulong na mastermind. Di ba? Oo. Kasi nga, delaying tactics ang ginagawa nila. Itong pagkakaso ng plunder kay VP Sara, isa na naman yan. Isa na naman yan sa tinatawag nating scapegoating para malihis ang issue at makatutok na naman doon sa issue ni VP Sara Duterte. Diba? Pero, pagkatapos ng video na ito, babalik ulit tayo sa pagnanakaw. Sa pondo ng bayan, doon sa flood control project. Isang beses lang natin pag-uusapan ito at ibubuking natin kung ano talaga ang purpose nila. Kaya sila naghahain ng kaso kay VP Sara para malihis ang issue. Yan. So, babalikan na naman natin, mga kababayan, yung mali-malitang pera. Na hanggang ngayon ay wala pang kalinawan sa atin kung sino talaga ang mastermind. At may mga nadadagdag po ng mga personalidad dito sa nakawan na ito. May mga nakakaladkad na pangalan tulad na lang halimbawa ni Sam Versosa. Yan. Kasi doon sa inilabas ni Saldico na mali-malitang pera, may mga sasakyan po na nakita doon. May mga sports car, Maserati. Siyempre, napitikan ngayon yung conduction sticker. At ito pala, namamahaling sports car na kasama doon sa picture na isiniwalat ni Saldico ay nanggaling kay Sam Versosa. Ito na po ngayon ang istorya. Pakinggan po natin. Tagal sige, ayan na. Ito na. Mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Nako. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico.
Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Nako po. Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Nako po, yan ang sinasabi natin eh. Di ba? Tropahan ito ni Martin Romualdez, si Sam Versosa eh. Di ba naalala niyo yung eleksyon? Ha? Ka-line up ito nila Marcos Jr. Si Sam Versosa, ang yabang pa nga nito eh. Nagbigay daw ng pera. Kalahating bilyon ba yon? Si Martin Romualdez sa Maynila. Oo. Iniyayabang pa niya. So ngayon, napagkukonekta yung dots na parang yung mga luxury cars, sports cars, nitong mga politikong magnanakaw, ay parang dito nang galing kay Sam Versosa. Yan ang sinasabi nito, ha? Ituloy po natin, mga babayan. Oo, paldo, Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Malabo yan. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala. Pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Yan. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. Nako. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 at 3 Maserati Grecali GT. Ang kabuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Nako Ito po. ay kahit na ang Modena Motorsports ng dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Yan. Yan ang problema, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na you can bend the law. Naalala nyo ba? Tax avoidance and tax evasion. Magkaiba po yan. Kaya nga, hindi umaasenso Pilipinas eh. Kasi nilalaro po nila yung batas. Si Remulla na mismo ang nagsabi na ang tax avoidance ay hindi ipinagbabawal ng batas. Tax avoidance. Kumbaga, etong mga malalaking negosyante, ina-avoid nila ngayon na magbayad ng malalaking tax. Paano nila ginagawa yon? Paano nila ginagawa yon? Gumagawa po sila ng multiple companies at doon sa maliit na kumpanya, doon nila padadaanin ang transaksyon. Kasi maliit nga na kumpanya, no? Maliit na kumpanya, so ibig sabihin, maliit din na tax ang babayaran nila. Paliliitin lang yung mga presyo and all that. Gagawa nila ng paraan, lalaruin nila. Alam ng mga auditor yan. Alam ng BIR yan. Kaya lang, wala sila nagagawa dahil yun po, napapaikutan ng mayayaman na ito ang batas. Meron pa dyan na mga mayayamang negosyo, malaking negosyo, gumagawa po sila ng mga foundation. Kaya, kunyari, foundation para sa mga cancer, foundation doon sa mga hydrocephalus, foundation doon sa mga senior citizen, para ma-avoid nila yung tax, di ba? Para ma-avoid nila yung tax. So, imbis na yung pera na nandito sa ating kumpanya, paadaanin natin sa foundation para maliit na tax. Yan po yung tax avoidance na tinatawag ni Remulla na hindi bawal. Hindi nga naman bawal eh. Hindi talaga siya bawal. At iyan po ang isa sa dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Lahat tayo nagbabayad ng tax, pero bakit wala napupuntahan yung tax natin? Pag ikaw empleyado ka, automatic may premium ka na binabayaran ng tax. Pero itong mga negosyante, they avoid tax. Diba? So, imbis na yung pera na ibabayad nila sa tax mapupunta sa gobyerno, mapupunta na lang doon sa under the table. Diba? Sige, lakarin mo na lang to. Para yung tax na ibabayad ko sa gobyerno, hati-hati na lang tayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.